Rabbit from farm. Kaya dito sa amin, Ang Pilipinas ay nabiyayaan ng lupa na napagtataniman ng iba't ibang klase ng gulay at prutas. Isa na nga dyan ang pinya na isa sa mga pangunahing produktong agrikultural ng bansa. Ngunit hindi ba kayo nagtataka kung ano nga ba ang ginagawa mula sa dahon na napagtabasan mula sa pag-aani ng pinya? Welcome to Buffs TV Episode 3. Hibla ng pinya, bakit importante ang kalidad? Para sa ikatlong episode ng ating Buffs TV, ating alamin kung paano nga ba pinoproseso ang paggawa ng pineapple fiber at paano sinisigurado ang kalidad nito at paano ito kinaklasipika base sa mga pamantayan. Ako po si Kate Romatico, ang inyong host para sa TV episode na ito. Magandang umaga mga kabaks! Nandito tayo ngayon sa Calamba, Laguna para alamin kung paano nga ba pinoproseso ang pineapple fiber. Ngayong araw, makakasama natin si Sir Chuck B. Lazaro, ang Chief Executive Officer ng Ananas Anam, para ibahagi sa atin kung paano nga ba pinoproseso ang pineapple fiber. Hello po Sir Chuck, magandang umaga po. Ako po si Kate Romatico. Bali sir, bago po tayo magsimula ng ating interview po para sa pineapple fiber, gusto ko lang po malaman, ganong katagal na po kayo yung industry natin ng pineapple fiber? Well, magandang umaga rin sa iyo, Kate. Maraming salamat na dito sa interview na ito. Alam niyo yung industry na to, mas matagal pa sa inyo, okay? Ang pineapple fiber, ginagamit na ng ating mga ninuno ever since, di ba? Yes po. In fact, kaya kami nandito ngayon, ginagawa namin pinoproseso namin itong pineapple fiber into many other products is galing sa inspirasyon ito ng Barong Tagalog Yes na po, ginagamit sir. natin. Kaya it's been a textile all our lives. So I don't even know Kung gaano kung gaano katagal na ito. Opo. Gaano katagal na itong industry na ito. Yes po sir. Okay? Bali sir, yung pangalan po ng company ninyo po ay Ananas Anam. Maaari po ba naming malaman paano po kaya nag-come up yung name po na Ananas Anam? Kasi medyo curious lang din po ako. Yeah. Okay. Well, first of all, no, we belong to the Ananas Anam Group, which means that hindi lang Ananas Anam Philippines, meron din Ananas Anam UK, which is our head office right now, and then there's another one called Ananas Anam España, which is in Barcelona, and these three group of companies are all interrelated. Meron kaming ginagawa sa isa't isa. Okay. Pero maganda yung tanong mo yan na Ananas Anam, kung anong ibig sabihin kung paano nakuha yung word na yan. Yung Ananas Anam, nanggaling yan sa pinaka-founder namin nitong kumpanya namin, na si Miss Carmen Hiosa. Okay. Okay? Ananas is actually pineapple, di ba? Yes po, I mean, sir. I guess everybody knows that. Yes, you sir. know? I mean, I don't know if they call it scientific word, but it is ananas is actually pineapple. Yes po. But what's nice to know and what's good to know, I mean, for you to know is anam in Irish means soul, Oh. kaluluwa. Okay? Alright. Kaya, as you interview us or as you allow us to talk about what we're doing here, okay, we want you to know that everything that we do here has a soul. Yes, Meron talagang kaluluwa. Galing sa puso lahat Yes, ng po. ginagawa namin dito. Bali yung Ananas Anam po translates to pineapple soul, kumbaga po. Yep. Basically, yeah, it's soul of the pineapple. Yes po. Parang ganun. So, Ayun po. Bali, nabanggit niyo po, sir, kanina na yung Ananas Anam po is an international company and this is Yes. a branch po in the Philippines. yes. Yung branch po kaya natin dito sa Philippines is ganong katagal na po kaya, sir? This is not a branch, okay? This is Okay. actually hindi siya branch, ha? These three group of companies have their own different Okay po.
responsibilities or operations, okay? Yes po, sir. Itong Ananas Anam Philippines, where we are right now, was established in 2019. So, ilan taon na ba yun? So, 94 years mga po, sir. four, Yes po. 5 years na kami nandito. sir. Although, I started working with this group siguro mga 2015 pa. or Matagal so. na po. Okay. Yes po, sir. Okay? Yung mga products po kaya na pinoproduce po natin dito, sir, is mga ano po kaya? Okay. All right. You have to remember, okay, ang pinaka produkto namin talaga, ang main product namin dito sa Ananas Anam Philippines is yung base fabric or yung tela Yes, sir. ng Piñatex. Okay po. All right. Ano ba ang Piñatex? Ang Piñatex, yan yung mga they call it like alternative to leather, okay? These are like leather-like materials that are actually made from pineapple waste fiber. Okay, po. okay, so Yung mga pineapple fibers po na yun, pinoproduce po natin sila into Piñatex. Tama po, sir. yes, actually into the base fabric of the base material ng Piñatex. Gusto mo ba i-explain ko pa? Hindi kasi it's Yes, very interesting kasi tag dito like I think people has to know that 80% of that product is really made here in the Philippines. Oh Okay? my God. All right. Ganda naman, my God. So, no, but it's 80% done. Okay. Basically, gumagawa kami ng tela. It's called a non-woven fabric that is made out of pineapple. Talagang pineapple siya na merong halong konting polylactic acid or PLA, which is plant-based, made from corn. Kaya talagang biodegradable siya and whatever, plant-based siya. Tapos, nilalagyan namin siya ng water-based coating. Okay? Para magmukha siyang balat, magmukha siyang Leather po. Leather. And that particular coating is being done sa Spain right now, and then after that it's distributed all over. Okay. Okay po. Okay. Sige po. Bali, sir, yung mga pineapple fibers po na ginagamit natin, pinaprocess natin into, ayun nga po, yung non-woven textiles po na nabanggit ito, sir. Anong variety po kaya yung ginagamit natin for those po? For the pineapple. You know, Yes, hindi ako maalam masyado sa mga pangalan ng mga variety, Yes, pero po, sir. ang intindi ko Formosa, okay? Formosa variety at saka actually Hawaiian variety na nanggagaling sa iba't ibang region ng ating bansa. Okay po. Dito po sa facility po natin, ayun po napanggit nyo po, na yung pineapple fibers po natin ay galing po sa iba't ibang farms from Yes. all over the Philippines Yes, po. aha. Bali, pag-receive po kaya natin dito sa Calamba po, as pineapple fiber na po siya, sir. Yes, Tama po. yes. And then, Decorticated pineapple okay po, fiber. decorticated pineapple fiber. And then, dito na po natin sila pinaprocess. Yes. Aha. Anong process po kayong ginagawa natin dito sa Calamba po? Pinapaganda. Bukod po sir sa pinapaganda natin. No, actually, we call it actually purification, okay? Or in the, mas maganda kasing word yun eh. Pero in ordinary or engineering word or term or chemical term, it's just called degumming. Degumming, Okay? sir. Degumming. At the same time, okay, ang ginagawa namin dito, pagkatapos namin na purify at saka na degum ito, ginagawa namin siyang mukhang bulak or what we call textile grade fibers, you know. Okay po. Sana meron tayong pero anyway. Ayun, sir, nabanggit niyo po kanina na ang ginagawa niyo po dito after degumming po is parang napoproduce niyo po yung parang bulak or yung pineapple textile natin po. Ano-anong products po kaya yung ginagawa natin mula doon sa mga na-produce po natin na yun? Okay, so as I said, ginagawa namin siya dito, specifically dito sa Calamba, Yes we po. turn it into a textile grade product. Yes Okay. po. Now, ano-anong pwede nating magawa dyan sa textile grade fiber na yan? Okay. Alright. Number one, as I said, nagagawa na natin siyang Piñatex Yes, or like alternative to leather. Leather. Okay. Alright. Secondly,
I mean, like, you can actually make it into fabrics already. Of course, before making it into fabrics, gagawin mo muna siyang sinulid. Yes, sir. Okay? All right. And then from sinulid, tawag dito from yarn, you can actually transform that either like a non-woven material o kaya itong mga knits. Ang tawag dito kasi knitted. Yes po, sir. So, pwede rin siyang gawing Ganito po. maging product ng ganyan. Balik, sir, clear ko lang po, yung dito po sa Kalamba natin, ang produce lang po natin is yung mga, ayun po, yung mga textiles po. Yung nabanggit For now, po. yes. Yes po, sir. Yes, it is. Ayun po. Saan po kaya natin sila nadadala po? After po natin ma-produce yung mga textiles po na yun, saan po kaya natin sila dinadalang market? Paano, as is po ba natin sila dinadala po sa sa markets po natin? Well, actually, I mean, alam niyo kung naiintindihan lang ng tao yung value nitong pineapple fiber na to, no? Unang-una, talagang sustainable siya. Yes, Okay? sir. And when you say it's sustainable, actually, it actually covers all the principles of sustainability, which is like people. Okay? Why? Because like, I mean, like, yung mga nabibigyan na trabaho. Yes, sir. Okay, dahil Yung mga- dito sa yes ginagawa po. namin na to, dahil sa Mga extraction job na to. opportunities Job po na opportunities nakakreate on all sorts of area. And of course, syempre, you know, parang pagkain din to, meron din grading ito and whatever kasi ayaw mo rin na yung sinusuot mo is harmful to Yes your po. to your Makati to po, your dapat hindi makati. hindi lang makati, allergic Yes po. or whatever. So in terms of like helping people or creating an impact to people or social impact, ang laking bagay. Number 2, planet. Alam niyo ba nagaling yan sa tapon, waste. Okay? All right? Did you know that after 18 months, you have to once they harvest yung Fruit na po. yung fruit, di ba? They cut down all the leaves, okay? Yes po. And these leaves are normally just thrown away. All right? Tinatapon lang ito. Yes po. Tinatapon lang siya. Dati nga sinusunog pa. So pollution and whatever. And if you just let it rot, okay? Yung emission ng CO2 niyan medyo mataas. Mataas po. It's also bad. So can you imagine right now yung basura na yan? I mean Napoproduce it's po actually natin. like I mean like a treasure Yes or gold for all of us right now. And of course like especially I mean at least I can speak for yung kumpanya namin that we look at profit in a different way right now, okay? Sustainability is also has an impact on profit, and I think yung profit, the way we see it right now, is more of like sharing, di ba? Hindi na yung kita dito, kita dun, Yes po. and whatever. Pero like the mere fact na nakakatulong tayo sa tao, sa planeta, 'di ba? Sa planeta kasi nga tag dito biodegradable to. I mean like makes us really what we are made for, and we are made as stewards of the world, 'di ba? Yes po. God created us as just stewards, and dapat pangalagaan natin lahat ito, 'di ba? Yes po, tama po yun, sir. Ayun nga po, nabanggit niyo po, sir, kanina na nakakatulong po tayo sa environment by paggamit po nung mga dapat waste na lang after nung pag-cut po nung mga fruits ng pineapple. Ayun po, na-produce na po natin sila into, ayun nga po, yung non-woven textile po. Pag-produce po kayo natin ng non-woven textile, saan po kaya natin sila dinadala, sir? Oh, that one goes to, as I said, that yung non-woven textile na pinapadala namin yan sa Barcelona, Okay po. sa Spain, and then as I said, after Spain, they do the coating, and by the way, one of these days we want to make that here too, dito sa Pilipinas, yung finishing process, para at least imbis na yung textile kung saan pa gagawin, Opo. dito na Dito na gawin po lahat lahat. para mas maraming trabaho ang tao. Yes diba? po, sir. So, mas Okay. makakreate po tayo ng more Of job course, opportunities of course. for Of course.
the Filipino people din po. Yes. So, yun po, sir, is for the international. May I ask po kaya dito po sa local if may pinagdadalan din po tayo ng textile po natin? Honestly, for now, okay, honestly for now, because of the price, okay, medyo mahal to eh. Medyo mahal siya kasi Sir, pwede niyo po ba ibulong sa akin? Nasa magkano po kaya yung mahal. range Talagang natin? mahal. Talagang, I mean like, for us to process it, umaabot almost mga 1,000 pesos per kilo. Imagine, okay it's po. too much. It's really too much. And why? Because up to now, ginagawa pa rin natin siya na Opo. hand scraping. Although we have a machine that yung nakita ninyo sa Alfonso, Yes po. that is people friendly rin kasi nga marami siyang mga safety features at saka madali. Pero the mere fact na medyo manual pa rin siya, medyo mahal siya. Kaya nga I think it's also right to say at this time na that Ananas Anam, our group, is going towards automation of this Opo. of this ano. So medyo mahal rin siya. Yes po. So, Since lahat ay manual pa rin. Yes po. So pinagdadalan dito sa Pilipinas. Sorry, Yes po, nawala sir. ako. Sure, sir. Tensya ka na, nawala ako. Ngayon tag dito, they have what they call the RA 992. Hindi ko alam. Ay, sige Yung po, sir. tropical fabric law, okay? Okay po, All right, tropical that fabric all government uniforms should be wearing uniforms made from from fabrics pineapple. using indigenous Philippine Pineapple. indigenous Yes fiber. po. So I'm hoping that it could be part of it. At saka ayun nga, sana nga. I mean like sana nga na makagawa tayo ng mga produkto dito para dito sa atin, lalo Yes na po, malaman nila na sustainable na to and traceable. Okay? Yes, sir. Yeah, that's so important right now with this industry that you know where your product is coming from. Lahat ng mga produkto namin dito, alam namin yung muka na gumawa niyan at saka kung saan lupa nang galing yan at Yes. saka paano nila tinanim yung mga From from farm po talaga hanggang sa end product. Yes. Yung traceability po ng products natin. Yes. Ayun po, sir. So, Bali, dun po nag-e-end, sir, yung interview ko. Okay. Maraming salamat po, okay. sir. All right. Thank you po, sir, sa pagpapaunlak po sa amin ng Maraming interview salamat, ngayong araw. Bago po tayo magtapos sa interview po natin, meron po kaya kayong mensahe para sa mga manonood natin ng Buffs TV ngayon regarding po sa pineapple fiber? Okay, yeah. Well, again, maraming salamat. Alam niyo ang pineapple fiber is an agricultural byproduct, okay? At alam niyo sa agriculture or sa lupa, marami tayong nakukuha mga ingredients o mga bagay-bagay na materyales na pwede nating gamitin na talagang natural, okay? Ang pineapple fiber, alam niyo na tawag dito, suot na natin ito buong buhay natin. Pero sa lahat ng ginagawa namin dito, sa mga experience namin dito ngayon sa Ananas Anam, we can see so many potentials, okay, with the fiber. Not just in textile, but also in like construction, okay? It can be actually a lifestyle talaga. It Opo. can be a lifestyle product talaga. I mean, the applications are endless and whatever. If there's a message that I want to say here, most especially to the younger generation. Sana tag dito like let's go deeper sa agriculture. Let's put our hearts into agriculture talaga kasi it's so sufficient. Pakakainin tayo ng lupa, tapos pagagandahin ng buhay natin, tayo ng lupa, kung pangangalagaan din natin siya ang lupa. Kaya nga sana, mas marami talagang will get involved with agriculture. Ayan. Okay? Thank you po, sir, sa Alright. pagpapaunlak po ulit Thank ng interview sa amin today. Yeah. Ayan po. Upang siguraduhin ang pag-unlad ng Philippine pineapple fiber industry,
Nagpapatupad ang gobyerno ng mga iba't ibang programa sa pamamagitan ng Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA. Ang Philippine Fiber Industry Development Authority is an attached agency of the Department of Agriculture. We are mandated to promote the growth and development of the Philippine natural fibers. Ang mga example ng Philippine natural fibers ay abaca, saysal, salago, buntal, raffia. Marami pang iba, pero kasama doon ang ating pineapple. Ang mga produkto na napuproduce mula sa hibla ng pinya ay kadalasan na ginagamit sa ating textile industry. Although meron tayong bago ngayon na pineapple leather na ginagamit sa mga sapatos. Meron din tayong pineapple times cotton na gawa ng ating local producer. Pineapple and cotton, ginagamit siya sa damit at saka sa sapatos. Sa ngayon, nag-export tayo ng natural fiber o yung tinatawag na raw fiber at saka yung mga may value adding to agricultural products kagaya ng mga natural leathers o yung barong. Ina-export yan sa Japan, sa Switzerland, sa Qatar, and sa United States of America. Ang Philippine Fiber Industry Development Authority, bago pa siya na-consolidate into one agency, dati siyang FIDA, consolidation ng CODA, at ng iba pang mga bureaus and corporations. Nung panahon pa na bago naging PhilFIDA, nagbibigay na kami ng decorticating machines. At ng mga ngayon na PhilFIDA na siya, nagbigay through our legislators na funding from Senator Legarda ng mga weaving centers at saka ng mga processing centers. Meron tayong regulatory division na siyang nangangalaga sa regulation ng lahat ng natural fiber sa Pilipinas. Particularly sa pineapple, we have different grades for our pineapple fiber. Depende kung decorticated siya. Yung decorticated, yung nakuha yung fiber through the machine, or yung hand strip. Yung hand strip, normally makikita yan sa Region 6, kung saan yung mga kababaihan, gumagamit sila ng China ware. Tapos by hand, parang half nung China ware, yun yung ginagamit na pang scrape. Kasi yung fiber, nakukuha siya sa leaf ng pineapple. Tapos ini-scrape siya hanggang lumabas na yung mga hibla. So, yung decorticated naman na pineapple fiber, pinapasok naman yung leaves doon sa machine, tapos hanggang ma-script yun through the machines at mailabas o matira na lang yung mga pineapple fibers, na yun naman yung mga ginagamit ng ating mga weavers. Kailangang sundin yung mga regulasyon sa Philippine Natural Fibers. Kasi number one, ang Department of Agriculture ay nagpo-promote ng good agricultural practices. Bukod doon, kasi ini-export natin or dahil ini-export natin yung mga produkto, kinakailangan na magkaroon ng mga Philippine national standards para mapangalagaan natin yung mga produkto natin patungkol sa quality na nilalabas ng ating bansa. Katulad ng mga nabanggit ni former Director Rivera, ang mga regulasyon na ipinapatupad ng PhilFIDA ay nakabase sa mga Philippine National Standards o PNS. Maaaring mabasa ang kanilang mga regulasyon at iba pang programa sa natural fibers sa kanilang website sa www.philfida.da.gov.ph. Sa pagpapatuloy ng ating diskusyon patungkol sa pineapple fiber, matutunghayan naman natin ngayon kung paano nga ba pinapalaki ang pinya mula sa pagtatanim hanggang sa paggagawa ng pineapple fiber. Makakasama naman natin ngayon si Sir Ray Ulysses de Maano, ang Branch Manager ng Labo Progressive Multipurpose Cooperative or LPMPC Agripinoy Trading Center upang ibahagi sa atin ang kanilang experience sa pagpapalaki ng pinya at paggawa ng pineapple fiber. Magandang araw po, Sir Ray.
Magandang araw po sa inyo. Una po sa lahat, iginagagalak ko na makadaupang palad po ang Department of Agriculture. At nakikita po natin na maganda po ang kinahaharap ng ating pong kooperatiba sa pamamagitan po ng mga ganitong gawain. At iginagagalak po sa ngalan po ng Labo Progressive Multipurpose Cooperative sa pamumuno po ng aming General Manager, si Mr. Mario M. Espeso, at ang amin pong pamunuan ng namumuno sa Junta Direktiba ng Labo Progressive Multipurpose Cooperative, si Ginoong Ariel Libria. Welcome na welcome po dito po sa Labo Progressive Multipurpose Cooperative. Ayan, maraming salamat po, sir. Sir, curious lang po ako kasi po kanina po ay nagpunta ako sa may taniman niyo po ng pinya. Paano niyo po kaya napapalaki ng maayos yung pinya niyo? At ano po kaya yung mga sikreto niyo kung meron po kayo? Opo. Alam po ninyo, ito po ay nagsisimula sa pagkaalaman at pagtatanim ng mga magsasaka. Simula po sa paghahanda ng lupa, pagpipili ng mga suhi na dapat itanim sa lupang sakahan, at maging pong sa pagmamanage po nito o yung crop management na tinatawag po natin, hanggang po sa pag-ani ng pinya. So, kinakailangan po natin yung tinatawag po natin good agricultural practices na i-apply po ng ating mga magsasaka. So, ito po ay isang pamantayan at gawain na dapat pong sundin ng ating pong mga magsasaka ng pinya upang pong maging maganda ang kalalabasan, ang kalidad at uri ng pinya po na Queen Pineapple po na tinatawag na meron po dito sa lalawigan ng Camarines Norte. Maaari ko po kaya itanong, sir, kung kailan po kaya kayo naging certified GAP po or yung sa Good Agricultural Practices? Sa simula po ng maging nagkaroon po ng pamantayan sa Good Agricultural Practices, naalala ko po na ito ay nagsimula ng taong 2008 at pinagsikapan po at patuloy po tayong sinuportahan ng mga magsasaka at maging pong nasa kagawaran ng agrikultura. Ng taong 2012 ay ito po ay aktwal na nai-award po sa Labo Progressive Multipurpose Cooperative. Meron po bang naging kaibahan yung production niyo po mula nung nag-follow kayo ng GAP or yung Good Agricultural Practice? Napakalaki po ng kaibahan po nito. Simula nung wala pa na nagsimula sa conventional na pagtatanim ng ating mga magsasaka, nang pumasok ang Labo Progressive sa Good Agricultural Practices, ay nakita po natin yung kaibahan. Una po sa lahat, ay siyempre doon sa welfare po ng ating mga magsasaka. Kaligtasan siyempre sa pag-aalaga ng mga pananim sa lupang sakahan. At ang ikaliwa ay yung sa kalidad mismo ng uri ng prutas na idadalhin natin sa pamilihan. At doon po, sigurado din na ligtas po ang pagkain na prutas na pinya kung ito ay dadalhin sa hapagkainan po natin. Sa pineapple fiber po naman, meron din po bang naging epekto yung pag-follow po sa GAP? Napakalaking bagay po na maging bahagi ng good agricultural practices. Kasi nang makita po ng market natin, potential na market po natin para sa pineapple fiber, ito po ang kanilang naging basihan upang maging maipasok natin sa international na pamilihan yung ating pong pineapple fiber. Sapagkat dito, hinahanap nila yung national certification na kung saan meron po ba ang Queen Pineapple. Doon, nasagot po ng Labo Progressive Multipurpose Cooperative ang pangangailangan po ng ating market. Ayun po, nabanggit niyo po sir kanina na tumaas din po yung demand niyo po sa pineapple mismo, pineapple fruit and pineapple fiber. Nung nagsimula po kayo mag-follow po ng good agricultural practice. Bukod po doon, may napansin po kaya kayong ibang naging epekto dun sa mga products niyo po, katulad po nung fruit mismo and yung pineapple fiber? Actually po, napakalaki talaga din ito. Kasi dito nagkaroon po ng tinatawag nating product development sa prutas mismo, doon sa fiber products po natin. Doon unahin ko yung pineapple food products natin. Doon sa Queen's brand, na nagsimula doon sa pineapple juice. Then maraming produkto po ang na-develop
At dito nabigyan na rin po ng certification from the Food and Drug Authority. At doon po, kumbaga, lubos nating nakikilala at makikita na ligtas talaga sa pamilihan. At nakita natin na maganda yung epekto po nito sa mga kamay-ari ng kooperatiba, lalong-lalo na sa mga nagtatanim ng pinya. Ikalawa po, yung pineapple fiber. So lumaki po yung demand. Ibig sabihin, marami pong maaring ma-generate na trabaho. So sa pamamagitan po nito, ang ating pong kooperatiba sa pakikipag-ugnayan sa Departamento ng Pansakahang Agrikultural, malaking bagay ang naitutulong sa pagpapalago ng ekonomiya ng probinsya ng Camarines Norte, lalong-lalo na po sa pagtatanim ng pinya. Maaari niyo po kayo i-detalye sa amin kung paano po yung proseso mismo nung pa-process po natin or paggawa ng pineapple fiber. Opo. So, nagsisimula po ang paggawa o pagdidecorticate sa pamamagitan po ng pag-aani ng dahon ng pinya. Pero bago po anihin yung dahon ng pinya, ay inaani po siyempre muna yung prutas. After po na maani yung prutas ay saka inaani na po yung dahon ng pinya. So, pagkatapos pong maani yung dahon ng pinya, yung mga leaf harvester po natin, na karaniwan po yung mga kababaihan. So, yun po. Pagkatapos po niyan, ito po ay dinadala malapit doon sa decortication site mismo na malapit sa pinyahan. At doon naman po ito ay ipina-file o isinasalay ng maayos. At dito naman, ang gumagawa naman noon ay yung nagde-decorticate para isalang doon sa makinarya na provided ng Departamento ng Agrikultura at particular po yung Philippine Fiber Industry and Development Authority o PhilFIDA. At doon po, kumbaga sila naman, yung mga decorticators naman po natin ay dumaan sa maayos at masusing pagsasanay bago po sila nag-decorticate o nag-undergo. At meron po silang mga tinatawag na pasiguro o insurance para naman po yung ating mga decorticators ay merong tinatawag na benepisyo o mga fringe benefit para galing po sa ating pong kooperatiba. At pagkatapos po noon, pagka po ito ay ma-decorticate na, lumalabas na po yung hibla o tinatawag nating wet fiber. So, green in color po siya, then mag-washing naman. May washing o pag tinatawag na paglalaba, wala pong gamit na anumang chemical po doon. Pero pwede po dadalhin lang sa isang water basin o kaya po sa isang sa river o sa ilog, pwede doon na dalhin po lahat. At doon siya parang ipagbag, labhan, parang ganun siya. Then after noon, na malabhan siya, at maalis din yung mga nakakabit na dahon sa hibla mismo ng pinya, doon na po naman ipoproseso para sa sun drying o pagbibilad sa araw. So maganda po na mainam yung pagkakabilad sa araw kasi doon lumalabas yung magandang uri ng kalidad ng fiber. And then after po na maibilad siya, ay unti-unti na ang pagkahapon, bandang hapon, medyo may tinatawag tayong paghahampas para po mabuhaghag yung hibla mismo po niya. Then pagka nabuhaghag at napasiguro po nating tuyo na, then ifa-file na po natin, ibabundle natin. Pagka-bundle, maaari na pong dalhin Dito sa po Labo sa Progressive. Pagdating po kaya dito sa facility natin, ano na po kaya yung ginagawa natin sa fiber naman po? Opo. Siyempre po, pagka dumating na po dito yung hibla ng queen pineapple o yung tinatawag nating pineapple fiber, ito po ay nire-receive o tinatanggap ng empleyado ng Labo Progressive Multipurpose Cooperative para po makita at maikalidad. May isa proseso para sa pagpipili ng kalidad ng fiber. Kung ito nga ay good fiber o ito ay meron tinatawag nating medyo low class fiber. At ito ay makikita natin mismo doon sa physical na kaanyuan po niya. Una po, siyempre, doon sa texture, medyo ang kulay po niya ay luster in color na tinatawag o maputi yung hibla. Tapos po, walang
walang mga nakakabit na dahon-dahon mismo doon sa hibla niya. Medyo may mahaba, 2 feet ang haba ng kanyang hibla at maayos po ang pagkakasalay mismo ng hibla, hindi po buhol-buhol. Doon po nakikita natin o tinataguri po natin na Class A fiber po yung ating nire-receive na produkto galing sa mga decorticators po natin. Okay po. Maraming salamat po, Sir Ray, sa pag-discuss ng proseso po ng paggawa ng pineapple fiber. Wala pong anuman. Ngayon naman po ay panoorin natin kung paano nga ba kinaklasipika ang pineapple fiber at anong importansya nito. Mapapakinggan natin si Sir Ray Mangakat mula sa Philippine Fiber Industry Development Authority Regulatory Division. Sang-ayon po sa Philippine Fiber Industry Development Authority, kinaklasify po namin ang fibers in accordance sa Philippine National Standards. Number 1 ay color, texture, cleaning, length, and tensile strength. Ang una po, ang pinaka number 1 na grado, yung pong pinaka first class po, yung light ivory to ivory white. Yung pangalawa po ay yung light brown. Pangatlo, dull brown. Tapos yung pang-apat po ay yung talagang dark in color, discolored. Meron po kasi tayong dalawang method of extracting fiber. Meron tayong hand scrape, which is used firstly for textile, na kinakailangan mas mataas ang tensile strength niya. So, ang requirement po ay minimum is 33 kilogram force per gram meter po. Yun po ang unit nun. Tapos, yung pangalawang method po ay decorticating, na ang kinakailangan tensile strength nun is at least 18 kilogram force per gram meter pataas po. Depende po sa variety. Po pag less than, magfo-fall po siya sa residual grades. Sa linis po naman po, cleaning po, ay yung cleaning, excellent cleaning, good cleaning, and fair cleaning. Apo, yung excellent cleaning, pinong-pino, soft siya. Sa texture niya, soft. Yung good cleaning, moderate na talagang medyo magaspang-gaspang na konti. At saka yung pinaka pangatlo, yung medium coarse, magaspang na po talaga yon. Meron pong designated grade po, ang designated into standards grades ay may nomenclature. Ibig sabihin, may alphanumerical, designated in alphanumerical. Yung number 1 po, yung Pineapple Deco 1 sa decorticated yun Pineapple Deco 1, Pineapple Deco 2, Pineapple Deco 3, Pineapple Deco 4, at saka Pineapple Deco R. Yung Pineapple Deco 1 hanggang Pineapple Deco 4, yun po ang normal grades. Yung pong Pineapple residual grades po, PIDR, ay residual po yun. Dalawa sa normal grades, yung Pinya Hand Scrape 1, which is obtained from the lower epidermal layer ng leaves pala. Yung PIH2, obtained from the upper epidermal layer po ng leaves. Yun namang PIDR, ay PIHR, residual grades na po, discolored, less than 40 centimeter, soil, dirty. Sangayon po sa standards, pinakailangan may uniform standards po. Uniform in color, uniform in size, cleaning, uniform in texture. Kailangan po, pag puti-puti lahat. Pag maputi, nagfo-fall po siya sa first class. Maputi, mataas pang tensile strength niya. At saka ang length niya ay 40 pataas.
Yung po first class po yun. Mas mahal po yun sa kuan. At saka sangayon sa mga processor, mas lesser po ang kanilang production cost pag first class. Hindi na kailangan ng maraming chemicals para mapaputi. Siyempre, pag gumanda, ang impact nun, mas malaki ang demand kasi maganda eh. Mas malaki ang presyo. Ang presyo, mas malaki ang income ng farmer. At saka, mas maganda rin naman yung produkto na mangyari pag first class. Lalo na pang export po yun. Alam mo naman sa export, mas kuwan sila sa standards talaga. Mataas ang standards nila. Kapag nakuha natin ang standard natin mataas, so yung tuloy-tuloy ang demand nila sa atin, hindi sila maghanap ng ibang bansa na doon sila magsosorsa. So kinakailangan establish natin yung standards talaga. Medyo, kumbaga sa may pagka-stricto konti. Narito ang summary ng impormasyon tungkol sa mga pineapple fiber grades na ibinahagi ni Sir Ray Mangakat ng Philfida. Ito ang para sa decorticated pineapple fiber at ito naman ang para sa hand-scraped pineapple fiber. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa PNS sa pineapple fiber grading and classification, maaari itong ma-download sa BAFS website sa www.bafs.da.gov.ph o iscan ang QR code na naka-flash sa inyong screen. Mula sa Camarines Norte, tayo ngayon ay nandito sa Aklan para naman tunghayan ang pagproseso ng hand-scraped pineapple fiber mula sa red Spanish variety na exclusive lamang na makikita dito sa Aklan. Alam niyo ba na ang mga pineapple fiber na nakukuha mula sa dahon ng pinya ay hinahabi ng ating mga manghahabi o mga weavers para gawing tela? Ito naman ay ginagawa bilang gamit at damit katulad ng barong at Filipiniana. Ngayon ay makakasama natin si Ma'am Raquel Eliserio mula sa Raquel's Piña Cloth Products para tayo ay bigyang kaalaman kung ano-ano nga ba ang mga gamit na pwedeng gawin mula sa pineapple fiber. Hello po, Ma'am Raquel. Hi, good morning. Hello po. Ma'am, matanong ko lang po sana, ano pong pinagkaiba ng pagproseso ng hand-scraped pineapple fiber mula sa decorticated pineapple fiber na makikita sa ibang regions? Yes. Ang pineapple fiber po dito sa amin ay pinaproseso po yan sa pamamagitan ng gamit ng bao at ng basag na pinggan. So, umano-mano po siyang ginagawa. Hindi kagaya ng decorticating machine na machine ang ginagamit nila. So, dito po sa atin, dahil hand-scrape nga po siya, kinakamay po talaga siya. Yes, ma'am. Ano po ang importansya ng hand-scraping para sa mga taga dito sa Aklan ng pineapple fiber? Yes, una-una po, pagka hand scraping po kasi, mas nami-maintain namin ang quality. Kasi pagkakamay, control mo yung galaw, control yung bawat hagod ng yung plato na basag, tsaka ng bao. At ang pangalawa doon ay pinoprotektahan namin ang aming cultural heritage na magpatuloy pa rin kung ano ang aming natutunan sa aming mga ninuno. Ayun po. Para po sa hand-scraped pineapple fiber, meron po tayong dalawang klaseng pineapple fiber na nakuha po, no? Yun po yung liniwan at bastos, Yes. tama po ba, ma'am? Yes, ma'am. Ano-ano mga products po kayo nagagawa natin mula sa pineapple, fibers po na yun? Yung pinaka main products po talagang ginagawa namin ay yung barong at saka Filipiniana dress. Yun po. Tsaka yung mga shawls namin. Ngayon, mayroon na kaming iba-ibang may mga pangkasal na ginagawa namin. Tapos yung mga casual wear na ginagawa. So, iba-iba na ngayon. May mga bago na kaming mga products na ginagawa. Gusto lang din po namin malaman, ma'am. Dito po sa Aklan, red Spanish variety lang po ba yung tinatanim talaga dito po? Yes, ma'am. Tapos, Yan iyon po. lang po ang hina-handscrape lang po natin. Wala pong ibang varieties. Wala. Yes po. Opo. Ano po kaya ang kagandahan ng paggamit ng red Spanish variety sa paggawa ng mga products po natin? Unang-una po, ang red Spanish variety ay matibay siya, yung ano niya. Tapos mahaba ang dahon at merong dalawang klase ng fiber yan. Merong first layer na bastos, tsaka second layer na liniwan. Yung liniwan ay yun ang pinakamatibay. Mas fine siya pero mas matibay. So yun siguro ang kaibahan at magandang gamitin kumpara sa ibang mga pinya. Kung mayroong mga ibang pinya, yun ang ginagamit talaga namin dito sa Aklan.
As compared po sa decorticated pineapple fibers, mas maganda po ba gamitin yung sa may hand scrape po? Yes, ma'am. Kasi mas madali sa mga nutter at sa mga weaver. Kasi mas malinis. Iba yung texture, iba yung gawa ng kamay i-compare doon sa machine. At saka yung yung quality nandun pa rin. Parang ang pag-scrape kasi ingat eh. Yung kamay mo talaga ang nagdadala kung paano mo siya ma-scrape ng maayos. Meron din po ba tayong grading na ginagawa sa hand scrape pineapple fiber? Yes, ma'am. Meron po kaming bastos nga at saka liniwan. So, yan. Minsan, mayroon pong umiibang kulay. Nagdi-discolorate po siya. So, pagka ganun, hinihiwalay namin yung may mas maputi, mas mayroong off-white. So, yun siguro. Tsaka yung haba din ng dahon. Hinihiwalay din namin yung pag-scrape. Bale, hindi po tayo depende sa grading like grade 1 or grade 2 po sa pineapple fiber. Depende po siya sa liniwan or bastos Yes. po ang paggawa. Meron po ba tayong products na ginagawa na for liniwan lang or for bastos lang? Yung liniwan po is mas ginagamit namin sa barong. Mga gown Philippine yan. Yung sa bastos po, meron po tayong ginagawang product. Bastos ganun din po. Sa barong din po siya. Tsaka sa mga dress. Bale, combination po sila na Combination, ginagamit. yes po. Kanina po nabanggit nyo yung iba't ibang pineapple fiber po na nakukuha natin mula sa hand scrape. Meron po tayong liniwan and merong bastos na ginagamit po natin sa Barong F. Filipiniana. Ano po kayang impluensya nung pineapple fibers na yun na exclusive lang dito sa Aklan para sa ating textile and fashion industry? Siguro, ma'am, yung pinya kasi fabric. Maganda kasi siya compare sa ibang mga fabric. So, ang nakaka-influence siguro sa pino ng fiber at nagagawa siyang barong o iba pang mga tela. Ayun siguro, iba ang naging texture at saka yung pinong pagkagawa at saka nakakagawa ng iba-ibang design. So, yun siguro, ma'am. Ayun po. Maraming salamat po, Ma'am Raquel. Thank you. Ayan, marami na naman tayong natutunan mula sa paggawa ng pineapple fiber. Sana'y marami kayong natutunan at naengganyo kayo sa produktong ito. Tandaan na maaari nating gamitin ang mga standards o pamantayan para itaas ang kalidad ng ating mga produktong agrikultural. Maraming salamat mga kabafs at dyan na nagtatapos ang ating Bafs TV Episode 3. Kita-kits tayo sa susunod nating episode. Binubuklod ng iba't ibang hangarin, sama-sama sa iisang layunin, sa pagbuo ng angkop na pamantayan, magpapatuloy sa ating nasimulan.